Hello everyone, welcome back ulit sa aking YouTube channel. So ayun guys, meron lang tayong i-update na madalian lang dito sa aking project. Ito po ay nasa Cubao. Bali ito yung aking project na warehouse at ang business dito ng ating kliyente ay printing press. So dito guys ay meron tayong main circuit breaker na 350 ampere. Yan. 3-phase na line to line na 230 volts. So pag galing sa labas doon sa ating main na circuit breaker ay naglagay pa tayo dito ng isang main circuit breaker. Then meron tayong sub panel. Actually guys, dapat dito ko yan ilalagay sa part na to, pero sabi ng ating kliyente dito na lang daw. So dyan natin nilagay. Then pinapunta natin yung ating doon, isang main, nagtap tayo dyan. So yung kanyang main nito ay 60 ampere 2 pole na bolt on at meron siyang 6 branches. So yung mga branches niya guys ay tagto 20 ampere. So yung mga gagamitin lang naman nila dito ay para lang sa mga outlet din sa mga ilaw. Then ayan, ginanyan natin. Dito, magkakaroon sila ng dalawang malalaking machine. So, magkakaroon pa tayo ng NEMA enclosure na tagdi 3-phase. Kasi yung kanilang mga machine na malalaki ay halos 150 ampere yung circuit breaker nila na 3-phase. So, magkukunik na lang tayo dyan. So, naglagay tayo ng secondary rack. So, yan yung pamamaraan na ginawa natin kasi yan yung gusto ng kliyente natin. So, mas matipid kasi yung ganitong klase ng layout guys. So hindi na tayo masyadong mahirapan din pag nag-tap tayo. Gagamit na lang tayo dyan ng solderless connector para doon sa pag-tap ng ating wire papunta doon sa ating mga NEMA enclosure or sa mga circuit breaker ng ating mga machine. Then doon meron din tayong nilagay na mga ilaw. So dito guys ay mga tagtugang na mga switch pala yung ating nilagay. Then meron tayong mga outlet. So nakabukod yung mga outlet, nakabukod din yung circuito ng mga ilaw. So dito kulang pa tayo ng ilaw. Ayan, dalawa pa lang yung nakalagay, apat yung abang natin. Din meron tayong apat na outlet dito. Ayan dito. Tapos meron silang CR. Then dito kulang pa tayo ng mga ilaw dyan. Hindi pa natin nalalagyan ng iba pa mga ilaw. Then dito may isang hilerang ilaw pa ako. So alternate dyan sa kahoy papunta doon para mas lalong maliwanag yung area na to. Then magkakaroon pa ako ng drop dito. Kakaroon ng drop dyan na ilaw. Bali doon sa drop dalawang drop. So taga-anim na ilaw kada isang drop kasi yun yung magpapaliwanag doon sa area ng dalawang machine na malalaki. So dito magkakaroon pa tayo ng dugtong na wire papunta pa doon at magkakaroon pa tayo ng dagdag na secondary rack. Then kukunik ako doon ng linya para doon naman sa taas sa office. So may office yan doon sa taas. So pupunta natin. So ayun guys, bago pumasok dito sa office ay naglagay ako ng isang ilaw dito. At ito yung kanilang gagawing office. So dito yung ating switch na ilagay. Ito yung para sa labas. Itong isa para dito yan. Mayroong ilaw yan. Yan. So umilaw na yung sa labas. Then ito yung switch dito. 3 gang. Yan. So bali itong mga kinabit ko mga ilaw nakatemporary pa lang yan. Hindi pa talaga yan yung final na mga ilaw kasi ang kanilang ilalagay dito ng mga ilaw ay yung mga resist type na klase ng mga ilaw. So dito ilalagay sa ceiling. Then yung ating mga abang dito, mga exposed na lang yan guys. Ayan, gumamit tayo ng 3/4 na plastic molding. Then ito yung existing na na outlet ginamit na natin. Pero hindi ganito yung forma nila dati. Ayan, so tayo na ang nagbago niyan. So yung nabili nung ating kliyente na ibang mga amco box ay metal. So ito kasi yung dati plastic.
So mas maganda sana pag plastic kasi nga ito ay kasing haba ng plate ng ating mga devices. Yan. So yan, may mga ano tayo, outlet dito. Yan. And to existing to, binago ko na lang din yung ano, pipe. Yan. Yung ibang mga pipe dyan na hindi na kakailanganin ay tatanggalin ko na. Then eto, yan na yan. Yung supply nung doon sa baba ay dito yung dumaan. Kaya ayan, hindi natin tinanggal yung mga puti na yan na mga pipe. Then dito magkakaroon sila ng dalawang room para sa office. Yan. Tsaka doon, ito area na to, ito yung kanilang magiging kitchen. Then mayroon silang CR dito. So medyo madami-dami pa itong gagawin ko, guys. At ayan, hindi na natin ito na step by step na video o tutorial kasi nga sa dami ng ginagawa natin na hindi na natin kayang gawa ng tutorial yung ating ibang mga project. So and guys, sa mga susunod pa pala na mga araw ay update ko kayo. So yung panel board pala nito, guys, dito ko ilalagay. Ayan, naglagay ako ng para sa ating isa feeder line sa main line dito, isa sa mga home run o para sa mga branches ng ating mga circuit breaker. Then yan, nag-elbow tayo at naglagay tayo ng square box kasi nga ito may tambol. Ayan, nag-infill tayo, guys, yan, para mas maluwag yung wire kapag pinasok natin at pag niloop natin yung wire dyan ay mas maayos din. Okay. At dito pala sa CR yan, meron tayong isang switch. So 1 gang lang yung switch natin dito nilalagay. Then meron tayong nilagay dito na isang utility box para sa outlet naman ito. Kapag kailangan nilang mag-blower ay meron silang gagamiting saksakan. Then doon sasaluhin ko na lang yan ng junction box. Then magpi-flexible na lang ako yan, drop papunta dito sa ilaw. Tapos doon sa kabila dito sa kabila manggagaling yung supply. Nandito may junction box ako dyan na nilagay. So lalagyan ko na lang dyan, baka flexible na lang papunta dito. So yun lang, guys, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa aking munting channel. At salamat po sa mga nagsasubscribe at sa mga magsasubscribe pa. God bless po, everyone.